Panay ang buntong hininga ni Eunice habang palapit sa kalaban niyang car racer. Napatitig siya sa lalaki nang magtanggal ito ng helmet. Are you ready, Eugene? Are you ready to hand over your house and lot to me? Nakangising tanong ng lalaki. Ito na nga si Kane Guerrero, ang boss at kaibigan ng kakambal niya na makakalaban niya sa racing. Nagpanggap siyang si Eugene dahil nasa ospital ang kanyang kapatid. I'm ready. Tugon niya sa pinalaking boses. May suot siyang helmet at itim na rider jacket, terno sa kanyang pants. I'll make sure you won't get close to me. Mayabang nitong saad. Gwapo si Kane pero hindi niya gusto ang kahambugan nito. Pumayag lang naman siyang magpanggap na si Eugene dahil ayaw niyang kunin ni Kane ang house and lot nila sa Laguna. Nasira kasi ni Eugene ang sports car ni Kane na worth 8 million at hindi sapat na pambayad ang kotse nito. Siguraduhin mo lang na hindi mo kukunin ang house and lot namin once nanalo ako. Anya sa lalaki. As part of our deal, yes. Yun ay kung matatalo mo ako. Anito, humisi pa. Then let's begin. Hamon niya. Nagsuot ulit ng helmet nito si Kane. Terno sa Red Rider suit nito ang helmet, maging sa sports car nito na may mamahalin ding brand. Limulan na si Eunice sa sports car na hiniram niya sa kanyang amo. Hindi ako pwedeng matalo. Pinaghirapan ng parents ko ang house and lot namin at doon ako namulat. Usal niya habang pinaaandar ang kotse. Pagkuwan ay pinausad ni Eunice ang sasakyan sa puting guhit ng kalsada kung saan din nakapwesto ang kotse ni Kane. Nang magtaas ng flag ang babae sa kanilang harapan, ay pinaharurot na niya ang kotse kasabay ni Kane. Mabuti na lang at magaling siyang driver at mekaniko. Kabisado niya ang mga sasakyan. Tingnan natin kung hanggang saan ang yabang mo, Kane Guerrero. Usal niya nang malagpasan niya si Kane. Humabol ito at pilit siyang dinidikitan. Itinodo niya ang bilis ng kotse at hindi niya namalayan na lumagpas na pala siya sa finish line. Nanalo ba ako? Hindi makapaniwalang tanongin ni Eunice sa kawalan. Nang makababa siya ng kotse ay nilapitan siya ng staff at binati. Hindi siya nagtanggal ng helmet kahit may suot siyang wig na katulad sa hairstyle ni Eugene. Magkamukha naman silang magkapatid. Naglagay din siya ng binder sa dibdib para di mahalata ang hinaharap niya. I can't believe you defeated me, Eugene. Ani Kane na biglang sumulpot sa kanyang likuran. Pumihit siya paharap dito. Natigilan siya nang bigla siya nitong niyakap. Saglit lang pero may kahigpitan. Wait, bakit parang ang lambot mo ah? Maya-maya ay tanong ni Kane. Napagod lang ako. Paus niyang tugon. Nadistract kasi siya sa biglang pagsikdo ng kanyang puso. O baka naman nangatog na ang tuhod mo sa takot. Ngumisi pa. Hindi siya sumagot. Nang akmang tatanggalin ni Kane ang kanyang helmet, ay iniwaksi niya ang kamay nito. Tumalikod siya rito at maingat na nagtanggal ng kanyang helmet. Baka kasi maisama ang kanyang wig. Dagli rin siyang nagsuot ng itim na face mask na kinuha niya sa bulsa ng kanyang pants. Absuelto ka na sa utang mo, Eugene. Pero gusto ko ng rematch. Ani Kane na nagpawindang kay Eunice. A rematch? Untag niya sabay pihit paharap sa lalaki. Yes, you broke my record. At hindi ako papayag na isang katulad mo lang ang tumalo sa akin. I did my best in this match. At naiinis ako kasi hindi ko mababawi ang gastos sa sinira mong sports car ko. Dinala ko pa yun sa Maynila at ipapaalaga sa automotive company. Ikaw ang may gusto nito. I know, at may isang salita ako. Tinapik siya nito sa kanang balikat. Matangkad si Kane ng 2 dangkal sa kanya. At sabi ni Eugene ay matanda ito ng 1 taon sa kanila. 28 na sila ni Eugene. Mauna na ako. Pagkuhan ay paalam niya. Tatalikuran na sana niya si Kane, ngunit pinigil siya nito sa kanang braso. Teka, bakit parang pumayat ka, Eugene? Takang tanong nito. Marahang binawi niya ang kanyang braso sa kamay nito. Na-stress ako sa laban natin kaya wala akong maayos na tulog at kain ng ilang araw. Palusot niya. Really? Amused nitong untag. And even your voice sounds soft. Umatras na siya bago pa nito mabisto na hindi siya si Eugene. Mag-celebrate muna tayo sa villa namin. May bagong wine akong nagawa. Maya-maya ay yaya ni Kane. Sandali niyang tinitigan ng lalaki. Naalala niya ang sinabi ni Eugene na isang enologist si Kane, na eksperto sa mga wine. Next time na lang bro. Masama pakiramdam ko. Anya. Okay. Tumalikod na rin ito kaya malaya siyang nakaalis. Umuwi sa kanilang bahay si Eunice at naligo. Pagkatapos ay pinuntahan niya sa ospital si Eugene, dala ang pagkain nito na binili niya.
Anong balita, Eunice? Eksaheradong tanong ni Eugene pagkapasok pa lamang ni Eunice sa ward nito. Nilapitan niya ito at mariing inilapat sa dibdib nito ang lunchbag na itim. Ouch! Mainit! Angal nito sabay lipat ng bag sa bedside table. Last chance mo na to, Eugene. Once nakagawa ka na naman ng kamalasan, hindi na kita tutulungan. Pumayag lang akong palitan ka sa racing dahil sa bahay natin. Palatak niya. Sorry na, sis. Sinubukan ko lang naman ng bagong sports car ni Kane at nandibago ako. Napabilis ang takbo ng kotse at nung patungo na sa pader, tubalo na ako. Hindi ko naman nakalain na 8 million mahigit pala ang halaga ng kotse na yun. 2 million lang ang halaga ng sports car ko na binili ni Daddy. Kaya kulang na pambayad kay Kane. Napabugo siya ng hangin. Pasalamat ka na sa mood ako mag-drive at kondisyon ng kotse na hiniram ko sa boss ko. Anya pagkuwan. Ibig mong sabihin ay nanalo ka? Nagagalak na untag ni Eugene. Oo, pero humiling si Kane ng rematch. Bakit daw? Nasugatan ng pride niya dahil tinalo siya ng pipitsuging racer. Napahagalbak ng tawa si Eugene. Kumag talaga ang isang yun. Siguradong hindi makatulog si Kane kakaisip kung paano ko siya natalo. Nanalo pa naman siya ng championship sa Toronto last year. Tapos ako walang record ng panalo sa international race. Pinalo niya ng kamay sa hita si Eugene sa mismong may injury. Napasigaw ito sa sakit. Ang harsh mo, sis. Angil nito. Huwag kang magyabang, Eugene. Kung hindi dahil sa akin, hindi matatalo si Kane. At baka nagduda na yon. Hindi basta magdududa si Kane dahil magkamukha naman tayo. At saka alam ko mananalo ka dahil buong buhay mo umiikot lang sa kotse. Never nga ako nanalo sa'yo sa car racing eh. Hindi siya umimik at lumuklok sa silyang katabi ng mesita. Inilabas niya mula sa bag ang pagkain para kay Eugene. Simula nang namatay ang parents nila dahil sa car accident, ay siya na ang nagmonitor sa kanyang kapatid. Pasaway talaga ito minsan. Wala ka nang gagamiting kotse kasi sinira mo na ang lumang kotse ni Daddy Eugene. Alam mong sira ang preno niyon, ginamit mo pa. Nadisgrasya ka tuloy. Hindi ko na muna ayusin yun para wala kang magagamit. Sakit ka sa ulo. Palatak na naman niya. Maingat naman ako mag-drive, kaso nilasing ako ni Kane. Our parents died because of the car. At isa yun sa dahilan ko bakit ayaw ko sanang magmaneho ka ng kotse. Wala ka ring alam sa engine, kaya hindi mo ramdam na may problema na sa sasakyang ginagamit mo. Kahit nga si Daddy na automotive engineer, hindi nabigil ang aksidente. Iwasan mo muna si Kane. Ano? Supervisor na ako sa winery ni na Kane. Miyembro rin ako ng car racing club niya. Sa tuwing may achievements kasi ang kumpanya, nagsiselebrate siya. Okay lang sana yun, pero nilalasing niya ang mga empleyado. Mag-stay in ka na lang sa winery. Mas okay pa yun kaysa uwian ka. Paano naman ang bahay natin? Minsan ang pinasok na magnanakaw yun kasi palaging walang tao. Mas mapapadalas na ang uwi ko ron kasi wala akong trabaho ng weekends. Bakit? Na-promote ka ba sa kumpanya nyo? Oo. Ako na ang humahawak sa mga high-end cars na dinadala sa kumpanya. Wow! Hindi ka na lang pala mekaniko ngayon, sis. Hindi siya kumibo at inasikaso na ang pagkain ni Eugene. Kumain ka na. Babalik na ako ng Maynila bukas pagkalabas mo rito. May na-hire na akong temporary caregiver mo. Humanda ka na rin magdahilan sa pag-absent mo sa winery ni na Kane. Baka magduda yun kapag nalaman niyang narito ka sa ospital ngayong araw ng laban niyo dapat. Anya pagkuwan. Okay, ako na bahala. Thanks, sis. Tinulungan na niya itong kumain. Pagdating naman ni Kane ng Maynila ay dumiretso siya sa RK Automotive Company kung saan dinala ang nasira niyang sports car. Does Eugene possess a powerful creature? He's weird when I talk to him after the race. Bulong niya na hindi pa rin makamove on sa pagkatalo niya kay Eugene. Papasok na siya sa lobby ng 5 palapag na gusali. Sinalubong siya ng matabang lalaki na naka-black suit. Mr. Guerrero, welcome! I expected you today. I'm Victor, the manager. Bati nito at nagpakilala. Nice to meet you, manager. I'm here to discuss the maintenance contract your boss mentioned when we spoke over the phone last week. Tamang-tama. Kakukuha ko lang ng contract sa admin office. Here, check it. Inabot nito sa kanya ang hawak nitong naka-folder na papeles. Kinuha ni Kane ang papeles at binuklat. Mabilisan niyang binasa ang kontrata. Eunice Ledesma? Is the mechanic a woman? Manghasaad niya nang mabasa ang pangalan ng automotive engineer na hahawak sa kanyang kotse. Naalala niya bigla si Eugene Ledesma. Yes, sir. But don't worry. She's one of our best automotive engineers here. And she's a skilled mechanic too.
Actually, narito na siya. Nag-leave kasi siya kaya ngayon pa lamang niya gagalawin ang kotse mo. Where is she? Napalinga sa paligid ang manager. Ayun siya. Anito pagkawan, itinuro ang babaeng kalalabas lang ng pulang sports car. Nakasuot ng bughaw na automotive engineer uniform ang babae. Nakatirintas ang gabaywang nito na buhok. May suot din itong leather boots. Ilang sandali siyang tulala nang humarap sa kanya ang babae. Kamukha kasi ito ni Eugene. Eunice, halika rito. Tawag ng manager sa babae. Natigilan din ang babae nang mapatitig ito kay Kane. Baka sa mukha nito ang pagkasurpresa. Pero maya-maya rin ay humakbang ito palapit sa kanila. Yes, manager? Anito na seryoso. Sinipat siya. Gusto ko makausap ni Mr. Guerrero, ang may-ari ng sports car na to. Anang manager. Itinuro ang kotse ni Kane. Manghang tumitig sa kanya ang babae. Aliw na aliw naman siyang titigan ito sa mukha. Bagaman kamukha ito ni Eugene, lamang ang feminine angle sa mukha nito. At bigla siyang nasabik nang maisip na ito na nga ang kakambal ng kanyang kaibigan. Hi Eunice, I'm Kane Guerrero, your client. Kasual niyang pakilala sa babae. Inilahad niya ang kanyang kanang kamay rito. Tipid itong umiti pero dinaop din ang kanyang palad. Saglit nga lang. Nice to meet you, sir. Magalang nitong turan. Sa office na kayo mag-usap dahil mainit dito. Apilan naman ng manager. Nagpatiunan na itong maglakad. Sumunod naman sila rito ni Eunice. At pagdating sa opisina ay iniwan na sila roon ng manager. Lumuklok sa couch si Kane at sinusundan ng tingin ang galaw ni Eunice. Lumapit ito sa kanya at lumuklok sa kaharap niyang couch. Ano po nakasulat sa kontrata, sir? Pagkawan ay tanong nito. Nakalagay rito na may 3 years warranty ang kotse ko and the future damages will be covered by this company. 3 million ang maintenance contract at ikaw ang naka-assign to monitor my car. I'm willing to pay 3 million as long as the benefits are good. Kung wala naman po kayong problema sa terms and conditions ng kontrata, ano po pong ibang concerns nyo? My concern is that you will handle my car. You're a woman, obviously young, and you can't blame me if I doubt your ability to fix my car. Pilyang umiti ang babae. This company will not entrust me with a high-end sports car if my skills aren't enough, sir. 5 taon na ako nagtatrabaho dito. Pero bata pa lang ako ay maalam na ako sa automobile engine dahil tinuturuan ako ng tatay ko. Marami na rin ako nahawakang high-end cars at karamihan sa kanila ay nag-avail ng exclusive maintenance contract. Hayaan niyo muna akong galawin ng kotse niyo bago niyo ako husgahan, sir. Anito, may paggalang pa rin. Habang nakatitig at nakikinig si Kane kay Eunice, ay biglang naglaho ang pagdududa niya rito. Na-amaze siya sa confidence nito. Sorry for my behavior, Eunice. I'm just making sure my money won't be wasted here. Maiba ako. Kapatid mo si Eugene Ledesma, no? Anya, na may personal na. Tipid na umiti ang babae. Yes, he's my twin brother. Eugene is my friend. Aware naman ako na may kakambal siyang babae pero sabi niya narito ko sa Maynila. Na-amaze lang ako kasi magkamukha kayo. Pero obvious na mas mature ka kumpara kay Eugene. Oo, kasi ako ang sumunod sa yapak ni Daddy. Nauna rin akong iniluwal ng nanay namin. I see. So aware ka ba sa mga pinagagagawa ng kapatid mo sa Laguna? Sandaling natigilan ang babae. Isinulyapan siya. Aware ako pero busy akong tao, kaya wala akong time para bantayan pa ang kapatid ko. Matanda na kami pareho. Sa bagay nga. Pero may asawa ka na ba? Pagkuwan ay usisa niya. I'm single, sir. Tipid nitong tugon. Pansin niya na medyo malamig ang pagkatao ni Eunice. Opposite kay Eugene Napilio. Anyway, let's proceed to the contract signing. Your sign is needed too. Anya pagkuwan. Inilapag niya sa center table ang kontrata at pinirmahan gamit ang ballpen na naroon. Bumalik na rin ang manager at pumirma rin sa kontrata. May pirma na kasi ang CEO. Pagkuwan ay si Eunice naman ang pumirma. Can I have your contact number, Eunice? Para matawagan kita at mas madali ko mamonitor ang status ng kotse ko. Maya-maya ay tanong ni Kane sa dalaga. You can call the company's contact number, sir. Humisi siya. Is it not allowed to get your personal contact number? Sorry, hindi ko kabisado ang number ko at bihira rin ako gumamit ng phone. What about your social media account para chat na lang kita? Hindi ako active sa social media. Bahagyang umigting ang kanyang panga. He hates the feeling of being rejected by a woman. Nasanay kasi siya na ang mga babae ang unang nagbibigay ng contact number sa kanya.
Come on, it's just for business purposes, Eunice. Pilit niya. Since you mentioned business, it's better to contact me using the company's number. I don't entertain calls or texts unless they were related to my job. Dumiin pa ang pagdaiti ng kanyang mga bagang dahil sa gigil, but he needs to act professionally. Okay, bigyan mo na lang ako ng company's contact number. Sabi na lamang niya. Si manager na pang bahala. May naghihintay pa kasi akong trabaho sa labas. Anito na lalong nagpainis sa kanya. Pilit ang ngiting sinundan ni Kane ng tingin ang paalis na dalaga. Tuloy ay nabalingan niya ang manager. Manager, how could you allow a cold-hearted employee here? I hate the way Eunice ignores me. Anya sa lalaki. Pasensya ka na, sir. Ganun talaga si Eunice. She's strict to her job, and my boss can't afford to lose her. Isa pa, hindi naman talaga allowed sa regular employees namin na magbigay ng personal contact number sa clients. Kung may ongoing transactions, dapat direkta kayo sa customer service agent namin. It's for formality, sir. Pero kung gusto mo makilala in person si Eunice, siguro mag-set na lang kayo ng ibang chance na labas sa kumpanya. Paliwanag ng manager. Kumalma rin ang kanyang inis. I apologize for my desperate behavior, manager. I will find another way to get access to Eunice's personal life. Anya, nakangiti na. Humiti na rin ang manager. Just be nice to Eunice, sir. Katunayan ay hindi lang ikaw ang high-profile clients namin na nagka-interest kay Eunice. Halos lahat ng lalaking clients namin ay gusto siya. Really? Opo, pero walang pinagbigyan si Eunice kahit pa yung anak ng kilalang politician at artista. Wala pa ako nabalitaang may boyfriend siya. Iniisip nga namin na baka lesbian siya or bisexual. Hindi na siya umimik, pero lalo lamang siyang nagka-interest na maging close kay Eunice. Samantala, hindi naman makapag-focus si Eunice sa trabaho dahil hindi maalis sa kanyang isip si Kane. Malakas ang impact sa kanya ng presensya ng binata, pero nauunahan siya ng takot na papasukin ito sa pribado niyang buhay. Paano naisip ni Kane na hamunin sa car racing si Eugene para maabsuelto sa balansing utang? Ang damage ng kotse niya ay kapresyo na ng brand new high-end sports car. Bulong niya habang nakaupo sa harap ng manibela ng kotse ni Kane. Maya-maya ay may kumutok sa bintana ng kotse. Sisimulan ko ng tingnan ng engine ng kotse, manager. Baka pwedeng wag muna akong abalahin. Anya habang binubuksan ang mini compartment sa ibaba ng dashboard. Is this how you talk to your high-profile client, Eunice? Tanong ng pamilyar na boses na lalaki. Napapiksi siya sa pagkagulat at nilingon ang lalaking kumatok sa bintana. Si Kane pala ito. Akala niya ay ang manager nila. Bahagyang nakabukas ang pinto kaya sinilip siya nito. Sir Kane, narito ka pa pala? Yes, and I paid for my balance. Anito, tuwid ng tumayo. Lumabas naman si Eunice at maayos na hinarap ang lalaki. May kailangan ka pa ba, sir? Kasi sisimulan ko ng buksan ng makina ng kotse mo at hindi ako pwedeng maabala dahil baka abutin ako ng gabi nito. Hindi kita aabalahin. Manonood lang ako para malaman ko kung gaano kalala ang damage ng kotse ko. Pero hindi ako sanay na may nanonood sa akin habang nagtatrabaho. Tumawa ng pagak ang binata. Or maybe you're just distracted by my presence. Saglit na umigting ang kanyang panga. Pasensya na, sir. Wala akong time for flirting. Manood ka lang pero wag mo akong kakausapin. Muli siyang lumulan ng kotse at sinimulan ang trabaho. Okay, I'll be in the backseat. Pumasok nga sa backseat ng kotse si Kane. Sinipat niya ito buhat sa rearview mirror. Dumukwang ang lalaki sa kanya at pinanood ang kanyang ginagawa. Sabi pala sa akin noon ni Eugene, nagtrabaho ka sa Japan, sa main branch nitong kumpanya. Ilang taon ka roon, Eunice? Usisa nito na umabala sa kanya. 2 taon lang ako ron for the training. Na-assign din ako sa Australia branch ng 1 taon bago nag-for good dito. And your father was a good automotive engineer. Na-meet ko na rin ang mami mo noon at dati siyang college professor for chemistry. Nung high school pa lang kami ni Eugene, madalas na kami sa bahay niyo. Never kitang na-meet. Saan ka ba nag-aral nung high school? Sa Australia, kasi isinama ako ni Daddy. Nabigyan siya ng kumpanya nila ng scholarship para sa akin. Pero 1 anak lang ang covered. Doon din ako nag-aral ng college. I see. Kaya pala hindi kita nakita. Matagal pala kayo naghiwalay ni Eugene, ano? Pero nakakamangha lang kasi magkamukha talaga kayo. Kung mag-aayos na lalaki ka nga lang, aakalain kong ikaw si Eugene. Hindi siya kumibo nang maisip ang panlilin lang nila ni Eugene kay Kane. Kahit naiinis ay hindi naman niya mapigil ang sarili na sagutin ang mga tanong nito. Sa labas na ako. Anya at bumaba ng kotse.
Binuksan niya ang front engine ng kotse. Sinundan pa rin siya ni Kane. Ilang araw bago mo matatapos ang pag-ayos ng makina ng kotse, Eunice? Tanong nito habang nakatayo sa gawing kalikwa niya. Depende sa damage ng engine, mas matatagalan tayo kung may piyesa na kailangan bilhin. Sa US na assemble ang kotse at maaaring doon lang mabibili ang ibang piyesa. So, expected na nating aabutin ng buwan bago mapaandar ang kotse? Not sure. Kung makabili ka agad ng piyesa, baka hindi aabot ng 1 linggo aandar na to. Pero need muna ng road test bago mo regular na magamit to. I like the road test thing. Update mo ko if may piyesang bibilhin sa ibang bansa. I will borrow my brother's private jet to buy the stuff. Hindi siya nakaimik nang maramdaman ang paglapit sa kanya ni Kane. Halos idikit na kasi nito ang mukha nito sa kanya. Seryoso itong nakatitig sa maliit na wires na kanyang binubuhol. How could you identify the purpose of those multiple wires, Eunice? Curious nitong tanong. Every wire has an important role in the engine. It's the most important part, and once you mistakenly install one of them, the engine will easily overheat, o kaya hindi aandar ang makina. Anya. Never came to my mind to study engines. But now, I just find it more interesting than making wine. Baliktad kayo ng gusto ni Eugene. He's a chemical engineer, pero mas pinili niyang maging assistant ko as enologist. Of course, even twins have differences. Mas close kasi si Eugene sa mommy namin kaya pareho silang mahilig sa chemical. Pero pareho kayo ni Eugene na mahilig sa cars. Lumalaban din siya sa local car racing. Maybe it runs in our blood. Naging part-time maintenance mechanic ako ng kilalang car racer sa Australia, kaya naengganyo rin ako sa car racing. Do you mean sumasali ka rin sa car racing? Hindi siya sumagot nang mapagtanto na masyado na siyang nagiging open kay Kane. At naiinis siya dahil hindi niya ito kayang ignorahin, kahit na sinabi na niya ritong ayaw niyang maabala nito. No, nag-aral lang ako ng driving para mas madali kong mamaster ang mga kotse. Bata pa lang kasi ako na ang assistant ni Daddy, at na-adapt ko ang skills niya. Pero sabi ng coach ko, mas magaling mag-drive ang mga maalam sa auto engine. Hindi siya nagkomento dahil napatunayan niyang totoo ang sinabi ni Kane. Baka may ibang lakad ka pa, sir. Masasayang ang oras mo rito. Hindi ko pa matatapos ang trabaho ko rito ngayon. Sabi na lamang niya. Wala akong ibang lakad. I just came here for my car. Napabuga siya ng tingin at hindi na umimik. Hindi naman niya pwedeng itaboy ang kanyang kliyente. Alas 7 na ng gabi nakauwi sa family house nila si Kane dahil talagang hinintay niya na matapos sa trabaho nito si Eunice. Bakit ngayon ka lang, anak? Saan ka nagpunta? Tanong ni Amber, ang kanyang ina. Sinalubong siya nito sa salas. Pinuntahan ko ang kotse ko na inaayos, Mom. Turan niya habang hinihilot ang nangangalay niyang leeg. Hindi kasi niya nilubayan ng tingin si Eunice habang kinakalikot ang makina ng kanyang kotse. Nagka-stiff neck tuloy siya. At bakit parang nanghihina ka? Naipon kasi ang pagod ko. May tinapos po akong wine recipe for fermentation next week. Lumuklok siya sa couch. Mag-dinner muna tayo. Malilate ng uwi ang daddy mo at may activity sa school si Bethel, kaya gagabihin din. Anang kanyang ina. Sumunod na siya sa ginang papasok sa dining. Umupo siya sa harap ng lamesa at hinintay na pagsilbihan ng katulong. At habang naghihintay, ay naisip na naman niya si Eunice. It's odd. I've never been attracted to a woman the way I feel about Eunice. What makes her special then? She's just a female version of Eugene. My annoying friend. Usal niya na narinig pala ng kanyang ina. Iba na yung pagtula mo, anak, ha? May kinababaliwan ka babae, ano? Tudyo ng kanyang ina. Nothing, Mom. I'm just thinking about my damaged car. Mariing kaila niya. Asus, para namang hindi kita kilala, Kane. You're playful, but I know you're easily obsessed with those people or things you cannot easily get. Matabang siyang umiti. Kabisado talaga siya ng kanyang ina. At mas close siya rito kumpara sa kanyang ama, kaya confident siyang magsumbong ng mga hinaing niya rito. Mom, I met a woman who instantly caught my interest. Aside from being incredibly skilled and smart, her beauty looks attractive to me. Like I haven't seen a woman in my entire life. I feel the uncontrolled hunger for her attention. And every time she ignores me, I feel disgusted with myself. I haven't felt this with other women before. Kumpisal din niya sa ina. Maybe your pride can't accept that there's a woman who ignores you. That's ego, anak. No, hindi ganyan. Kanina ko lang na-meet ang babae, Mom. Pero kapatid siya ng kaibigan kong si Eugene.
At kambal sila. Ang weird lang kasi magkamukha sila at dapat hindi ako ma-attract, di ba? Her beauty should look awkward kasi lalaki si Eugene. Anak, physical appearances brings different feelings to us. And there's a gender signature aura na kahit identical twins ay magkaiba. That's chemistry. Kung sa fantasy or paranormal pa, it's called soul bonding. Kahit itago ng isang identity niya, mararamdaman yun ng soulmate niya. Oh yeah, it's chemistry again. Fine, I'll figure it out myself. Sabi na lamang niya. Nag-serve na rin ng pagkain ang kawaksi kaya kumain na siya. Biyernes ng umaga na ulit bumalik si Kane sa RX Automotive at naabutan niya si Eunice na nakahiga sa ilalim ng kanyang kotse. Tumalungko siya at sinilip ang dalaga. Hi Eunice, how's my car going? Nakangiti niyang tanong. Sinipat lang siya nito pero tuloy ang pagkalikot sa ilalim ng kotse. You're here again, sir. Anito sa malamig na tinig. Please don't be too formal. Just call me Kane. And it's been 5 days since you started touching my car's engine. Is there any progress? I'm done with the front engine. May inaayos lang ako dito sa ilalim. Madungis ka na. Do you need assistant? Kahit tagapunas lang ng pawis mo. Hindi sumagot ang dalaga. Umisod na ito palabas habang nakahiga sa ground stretcher. Napatitig siya sa mukha nito na may iilang butil ng pawis na namumuo sa noon nito. Nakasuot lang ito ng hapit na itim na t-shirt at itim ding jogger pants na makapal. Napalunok siya ng laway habang sinusundan ng tingin ang paglugay ni Eunice ng buhok nito gamit ang kamay. She looks so hot and sexy. Huwag mo akong titigan please, ang dugyot ko. Anito, tumayo na. Hindi ka naman dugyot. You're the hottest female mechanic I've ever seen. Tumawa ito ng pagak. That's the worst flirtatious words I've ever heard, Mr. Guerrero. Excuse me, maglilinis lang ako ng katawan at muka. Pagkawa na ipaalam nito. Hinabol pa rin niya ito ng tingin. Sumandal siya sa gilid ng kanyang kotse. How can I ignore her? Habang tumatagal lalo siyang gumaganda sa paningin ko. Maybe mom was right. Eunice is my soulmate. Anya na may ngiti sa mga labi. 30 minuto na nakalipas pero hindi pa bumabalik si Eunice. Hinanap na ito ni Kane. VIP client ang turing sa kanya ng mga staff kaya malaya siyang nakakagala sa ibang pasilidad ng kumpanya. Hanggang sa nakarating siya sa kantin. Namataan niya si Eunice na mag-isang nakaupo sa harap ng lamesa. Nilapitan niya ito. I waited for you to return, but here you are. Anya, tinitigan ang kinakain nitong spaghetti. Nakabihis na ito ng pulang t-shirt at itim na denim pants. Sorry, bigla akong ginutom. Isa pa, hindi ko naman sinabing hintayin mo ako sa shop. Anito, may katarayan. Lalo lamang siyang nasasabik sa tuwing tinatarayan siya nito. I like your personality, Eunice. Opposite talaga kayo ni Eugene. Please, tama ng pagkukumpara sa akin kay Eugene. Sa gender pa lang magkaiba na kami. Pero hindi ka naman lesbian, ano? Of course not. So, are you ready to have a boyfriend? Sinipat lang siya nito sabay subo ng pagkain. Sinundan pa niya ng tingin ang galaw ng lalamunan nito kaya lalo siyang nahuhook sa dalaga. Baka nagugutom ka, Kane. Maraming mabibiling food dito. Anito pagkuwan. At biglang sumikdo ang kanyang puso nang marinig mula sa bibig nito ang pagtawag sa kanyang pangalan. It sounds like music in his ear. Malapad siyang napangiti. Mas masarap palang pakinggan ng pangalan ko kapag ikaw ang babanggit nito, Eunice. Anya, naningkit ang mga mata ng dalaga. Natigilan sa pagsubo ng pagkain. Seriously, what do you really want from me, Kane? I think you're not the type of billionaire who will waste his time in this place. Inusig na siya nito. My job isn't always demanding my time. I'm the boss of our winery, so I can handle my time. Anya, pero mas maraming magagandang lugar kang dapat tambayan kaysa rito. Wala ka namang passion sa engine, di ba? Umigting ang kanyang panga dahil sa pag-uusig ni Eunice. Ramdam niya na hinuhuli nito ang motive niya at ayaw niyang nagmumukha siyang torpe. That's not him. Fine, I'm here to see you. May problema ka ba ron? Walang gatol niyang tugon na nagpawindang sa dalaga. Oo, ang problema ko ay naaabala mo ako sa trabaho. Prangkang saad nito. Sorry naman. Ayaw mo naman akong kausapin outside your job. Hindi na kita kukulitin kung pagbibigyan mo akong makasama at makausap ka after ng duty mo. You're invading my rest time, Mr. Guerrero. Seriously? How could you live without spending your free time on other people? I only entertain people who are important to me.
And I don't give a single time to someone who can't respect my privacy. We can talk over my duty, and that's enough. Patagong nga ikuyom ni Kane ang kanyang palad, pero nanatiling kalmado ang kanyang muka. Nakuha pang umiti. Bakit parang galit ka sa akin, Eunice? May kasalanan ka ba sa akin o ako may kasalanan sa'yo? Usig niya rito. Biglang natameme ang dalaga. Sa halip na sagutin siya ay tumayo ito. Excuse me sir, my break time is over. Anito at biglang lumisan. Napamura tuloy si Kane sa kanyang isip. Naging uneasy naman si Eunice dahil na-pressure siya kakaiwas dito. Confident kasi siya na mapipigil niya ito sa paglapit sa kanya pero nagkakamali siya. Umami na ang binata sa totoong motibo nito. Hindi pwedeng makapasok sa buhay ko si Kane. Playboy rin siya, sabi ni Eugene. Usal niya habang nakahiga sa ilalim ng kotse ni Kane. Pero maya-maya rin ay sinakop ng lalaki ang kanyang isip. Naiirita siya sa kanyang sarili dahil simula nang nakita niya ito noong racing ay palagi na itong laman ng kanyang isip. Makalipas ang ilang sandali ay napansin niya ang mga paang nakasuot ng itim na sneakers at lumapit sa kanya. Hindi ka pa pala tapos dyan, Eunice? Si Kane na naman pala ito. May kakabit lang ako, sir. Kailan naman tatakbo tong kotse ko? Next week. Kailangan ko munang makondisyon ng makina nito. Ikaw rin ba ang magdadrive for a road test? Oo, para malaman ko kung may problema pa. What if I go with you? Next Sunday na tayo mag-road test at pupunta tayong Laguna. Natigilan siya dahil uuwi na siya ng Laguna next week. Half day lang ang duty ko sa Sabado dahil uuwi ako ng Laguna. Anya pagawan. Perfect timing. Sabay na tayong umuwi. Hindi siya umimik at tinapos muna ang ginagawa. Sinadya niyang magtagal sa ilalim ng kotse pero matiyaga ring naghintay si Kane. Napilitan na lamang siyang lumabas. Napaandar mo na ba tong kotse ko, Eunice? Tanong ni Kane habang nakaupo sa harap ng manibela ng kotse. Hindi pa. Bukas ko ito papaandarin kasi ikakabit pa ang battery. Anya, tagaktak na naman ang pawis niya kaya kailangan niyang magbihis. Mabuti at marami siyang palaging dalang ekstrang damit. Huwag mo masyadong pahirapan ng sarili mo, Eunice. May 3 years contract tayo for my car's maintenance. Ano pang aayusin mo kung kondisyon na ang kotse? Anito, lumabas na ng sasakyan. Sinipat niya si Kane habang siya'y nagpupunas ng pawis gamit ang bimpo. Ang ibig sabihin ng maintenance contract ay in case na may problema ang kotse mo, sagot namin ng pag-aayos. Minor man o malala. Kasama na rin ang damage caused by accident at hindi kasama ang sinadya mong sinira. I will check your car's engine monthly. Anya. I know, but my point is, you're too serious in your job. Take your time. Ano pala ang gusto mo? Laruin ko lang ang trabaho ko? That's not what I meant. Huwag kang ang pilosopo. Napibikong Anito. Humakbang ito patungo sa kanya. Kung kailan malapit na ito sa kanya ay natisod ito sa toolbox at nabuwal sa kanya. Hindi siya nakapaghanda, kaya hindi niya nailagan ang binata. Naitulak siya nito at napahiga siya sa harapan ng kotse. Natigilan siya nang maramdaman ang paglapat ng mga labi ni Kane sa kanyang bibig. Sorry, I didn't mean it. Natisod ako sa toolbox mo. Anito nang bahagyang nag-angat ng muka. Ginupo naman ng hindi mawaring sensasyon ang buong sistema ni Eunice. Tumulin ang tibok ng kanyang puso nang mapagtanto na si Kane ang first kiss niya. Nang mahimasmasan ay tinulak niya ito sa dibdib. Huwag kang gumawa ng eksena rito, Mr. Guerrero. I'm on duty at bawal ang flirting dito. Asik niya. Sorry, hindi naman siguro magagalit ang boss mo kasi client niyo ako. He will regret losing a big shot client like me. Huwag kang mayabang. We value our high-profile clients. But you should know your limit. My boss noticed your presence here at nagdududa siya. Bakit naman siya magdududa? May relasyon ba kayo? Excuse me, may asawang tao ang boss ko at hindi ako mababang uri ng babae. Okay, sorry for my rudeness. Pero kung ayaw mong abalahin kita rito sa trabaho mo, mag-set na lang tayo ng schedule para magkita sa labas. At ano naman ang gagawin natin sa labas? Mamasyal tayo at kumain. Are you asking for a date? That's exactly what I mean, Eunice. Kumindat pa ito. Ginupo na siya ng kaba nang maramdaman ang pagiging desperado ni Kane. Alam niya na mahihirapan siyang iwasan ito, pero kailangan niyang matiyak na wala itong masamang motibo. I don't waste time dating a man. My job nature is exhausting and I need more time to rest. Giit niya. Hindi naman kita papagurin eh. Kakain lang tayo. Makakapag-relax ka pa nga. Pero nakakadrain ng lakas ng pakikipagkwentuhan. Seriously?
You're impossible, Eunice. Tumawa ng pagak ang binata. But don't worry, hindi kita pipiliting makipagkwentuhan sa akin. Okay na sa akin na makasama ka in private at hindi mo ako sinusungitan. Napabuga siya ng hangin at matiim na tinitigan sa mga mata ang binata. Namaywang pa siya. Ano ba talagang kailangan mo sa akin, Sir Kane? Usig niya rito. Humakbang ito palapit sa kanya kaya umatras siya. Pero nasa loob ng kotse ang kanyang likod. Iniwasan niyang titigan ang mga mata ng binata dahil naguhurumentado na ang kanyang puso. I need your attention, Eunice. I like you, and I meant it. Seryosong pahayag nito habang nakatitig sa kanyang mga mata. I'm a boring woman. Kumpara sa mga dinidate mong babae, wala akong dating. Naiilang niyang saad. But I like you. I don't know why. I only knew you were special. I felt something interesting in you that I never felt in other women. Ganyan din ba ang sinasabi mo sa mga babaeng gusto mong ligawan, Mr. Guerrero? Usig niya at napilitang makipagtitigan dito. No, I never pursue women. At hindi ko ugaling mambola. Ang babae lang ang lumalapit sa akin at nagyayayang mag-date. I just entertain them for fun. And I hate the way you ignore me. My pride can't accept it. Tumawa siya na may sarkasmo. So, ganun pala yon. Naiinis ka lang kasi may babaeng kaya kang baliwalain? You're just challenging yourself, Kane. You're not really interested in me. Bahagya niya itong itinulak sa dibdib, pero maagap nitong hinuli ang kanyang kanang kamay. Natitigilang nakipagtitigan siya sa namumungay nitong mga mata. Naghurumentado na naman ang kanyang puso. You're right. You're challenging my pride, Eunice. And I hate being rejected. I hate failure. But for you, I'm willing to swallow my pride just to get your attention and prove that I'm not flirting. Seryoso nitong pahayag. Nilagkitan pa ang titig sa kanya. Itinulak pa rin niya ito sa dibdib. Don't dare seduce me here, Kane. Once nawalan ako ng trabaho dahil sa'yo, hindi kita mapapatawad. Angil niya rito. Humagikgik pa ito. You finally noticed that I'm seducing you, honey. But don't worry. If ever you get fired, I'll give you a new job. You will be my course mechanic, and I'll triple your salary. Hindi ka naman siguro nasisiraan ng bait, ano? Of course not. Kung papayag ka nga lang magtrabaho sa akin, anytime may makakapagsimula ka. No thanks. Masaya ako sa trabaho ko rito. Iniwasan na niya ito nang mapansing dumating ang kanilang boss lula ng SUV. You should go, Mr. Guerrero. Narito na si boss. Aalis lang ako kung papayag ka mag-dinner mamaya kasama ko. Napailing siya. Ang kulit mo rin, ano? Oo, makulit talaga ako. Lalo na kung hindi ko nakukuha ang gusto ko. Babalikan kita mamaya, ha? Impit siyang napamura pero wala siyang choice. Hindi siya lulubayan ni Kane kung hindi niya ito pagbibigyan. Fine, sasama ako sa iyo mamaya, pero kakain lang, ha? Sure. Malapad itong ngumiti. Babalik ako rito ng 4 p.m. Okay ba? Oo na, umalis ka na bago pa ako masermonan ni boss. Okay, see you later, honey. Kumaway pa ito habang paatras. Iiling-iling siyang napangiti, pero kalaunan ay sinaway rin niya ang sarili. Pagsapit ng hapon ay nasorpresa si Eunice dahil 3:00 pa lamang ay dumating na si Kane. Nakasuot lang ito ng bughaw na t-shirt na hapit at itim na denim pants. Sneakers naman ang sapatos. Simple lamang itong manamit pero lumilitaw pa rin ang expensive sex appeal. Ang aga mo naman, Kane. 4:30 pa ang out ko. Anya habang inaayos ang preno ng kotse nito. Nakasilip sa kanya ang binata. It's okay, I can wait. Mahirap nang malate, baka kasi umuwi ka na. Anito, mahina pang tumawa. Iiling-iling siyang umisi. Para namang matatakasan kita. Naniniguro lang ako, Eunice. Baka napapabayaan mo ng trabaho mo, ah. Lagi ka na lang nandito, parang di ka busy. No, ako ang boss. Pero di ba may kuya ka na CEO ng winery nyo? O sisa niya base rin sa impormasyong sinishare ni Eugene? Malawak ang kumpanya namin. Nahati-hati na yun sa aming 4 na magkakapatid. Ako ang CEO ng winery mismo. Si Kuya Abel, CEO sa California branch ng kumpanya. At kapatid kong babae naman ang CEO ng branch dito. Ang bunso namin ay nag-aaral pa ng college pero pinili niya ang linya ng mga liquor. Chairman na kasi ng kumpanya si Daddy at si Mommy ang presidente. Kaya kaming mga anak na naghahati ng management. I see. Akala ko enologist ka lang sa winery at part owner ng buong kumpanya. Hindi ba ka panipaniwala na CEO ako? Hindi naman ako nagdududa sa kakayahan mo. Alam nang nakararami kung gaano kahalimo pagdating sa business ng mga Guerrero. I'm sure naman na mo rin ang talino ng angkan mo.
I've met your cousins na nag-sign din ng car maintenance contract sa amin. Nakakalula ang mga hawak nilang negosyo. Talagang pasok palagi sa ranking. Hindi ako kasing husay ng mga kuya ko at mga pinsan. Pero may pagmamalaki ko na skill din ako. I can manage my time between business, my profession, and my passion. Kahit sa car racing kumikita ako. I built my own car racing club to train aspiring racers. Kasi kasama na sila sa malalaking sports events sa mundo. Malaki rin ang kita sa racing lalo at may malalaking kumpanya na sponsor. Some of my clan's company are sponsoring the athlete. Lihim na humanga si Eunice kay Kane at biglang naglaho ang kanyang takot na papasukin ito sa kanyang buhay. Nakaka-inspire ang pamilya mo. No one from your family members is left behind. Advantage talaga kapag kumpleto ang parents. Anya na may bakas ng lungkot sa tinig. Naalala kasi niya ang kanyang mga magulang na sabay nawala. Lumulan na ng kotse si Kane at umupo sa kanyang tabi. I know your story, Eunice. Sa tuwing nalalasing si Eugene, palagi siyang nagkukwento tungkol sa pamilya niyo. I felt his pain of losing your parents. He stays in our winery because he feels he has a new family there. My parents treated him like a son. Sa lahat ng mga kaibigan ko, si Eugene lang ang may good influence sa akin. Napipigil niya ako sa pag-inom ng alak. Palagi niya ako sinasamahan sa mga lakad ko para lang ipagmaneho ako ng kotse. Kahit madalas kaming nagtatalo, hindi nabawasan ang tiwala namin sa isa't isa. Anito, nagkwento na. Nawindang si Eunice dahil hindi siya aware kung paano tinrato ng mga girero ang kanyang kapatid. Nagkwento kasi minsan si Eugene at sinabing galit ito kay Kane kasi hiniwalayan ito ng nobyo dahil sa kaibigan. Pero ilang beses na binalak ni Eugene na umalis sa winery niyo, di ba? Anya. Dahil lang yun sa desperado niyang girlfriend na ginamit siya para makalapit sa akin. Akala ata ng babae once na naging boyfriend niya si Eugene, makukuha na niya ang atensyon ko. Ini-entertain ko ang babae kasi nobya siya ni Eugene. Kaya akala ni Eugene, inaagawan ko siya ng girlfriend. Ilang buwan din niya akong hindi pinansin at ilang beses siyang nag-file ng resignation letter, pero tinanggihan ko. Kasi aware si Eugene na playboy ka, you can easily get woman's attention. Kaya akala niya, pati nobya niya pinatus mo. Tumawa ng pagkakabinata. Na-misunderstood lang ni Eugene ang behavior ko pagdating sa babae. Pero alam din naman niya na never pa ako nagkanobya. And he thought I'm just flirting with women. So, ang kapatid ko talaga may problema? Oo, grabe ang insecurity niya sa akin. Pero never ko siyang itinuring na rival. Baka hindi mo pa alam, si Eugene ang sumira nitong kotse ko. Tinitigan niya si Kane. Saktong nakatingin din ito sa kanya. Aware ako na may sinirang kotse ang kapatid ko at hindi na bago yun kasi pati kotse ni Daddy sinira niya. Tumawa ang binata. So aware ka rin na nagkautang sa akin si Eugene? Oo, pero nabayaran na raw niya. Kinuha mo ang sports car niya na regalo noon ni Daddy. Yes, pero 2 million lang ang halaga ng sports car niya. I made a bet and he won. So hindi ko na kinuha ang house and lot niyo. Bakit mo naisip ang bet? Tanong niya para malaman kung may iba pang motibo si Kane kung bakit nito hinamon sa car racing si Eugene. Katulad ng sinabi ko, Eugene is like brother to me. He never betrayed me. Kaya naawa ako sa kanya. Kasi kung kukunin ko ang family house niyo, wala na siyang mauuwian. Hinamon ko siya sa car racing kahit confident ako na hindi niya ako matatalo kasi never talaga siyang nanalo sa akin. But he won and I was surprised. I didn't protest kasi mas mahalaga sa akin ang friendship namin ni Eugene. Habang iniisip ang loyalty at tiwala ni Kane kay Eugene, ay inuusig ng kanyang guilt si Eunice. Once nalaman ni Kane na nag-cheat si Eugene sa car racing, siguradong magagalit ito at baka yun ang maging dahilan ng pagkasira ng pagkakaibigan ng mga ito. What if nag-cheat pala si Eugene sa laban niya sa racing, Kane? Tanong niya para malaman kung dapat ba niyang aminin kay Kane ang totoo. Biglang natawa si Kane. I don't think Eugene could do that to me. I trust him more than I trust myself. He's the most honest person I know. Pero sa paanong paraan naman siya mag-cheat sa race if ever? Anito, baka may ginawa siyang tricks para matalo ka. Imposible yan. Hindi magagawang magtaksil sa akin ni Eugene kasi alam niya ang mangyayari once ginawa niya yun. He knew I hate traitors and I can't handle betrayal. Kaya kung sakaling malaman ko na nag-cheat siya, I don't know, baka hindi ko siya mapatawad. Napabuntong hininga siya at hindi na umimik. Magbibihis muna ako. Hintayin mo lang ako sa lobby, Kane. Anya paggawan. Naglikpit na siya ng gamit. Okay,
Pero teka, may kotse ka ba, Eunice? Oo, nabili ko ng mura kay boss. Yun ba ginagamit mo sa tuwing uuwi ka ng Laguna? Oo. Sa Sabado ka na mag-road test ng kotse ko para yun ang sasakyan natin pa uwing Laguna. Ibabalik mo rin naman dito ang kotse, di ba? Pero bawal ilabas ng matagal ang kotse na hindi pa nabigyan ng release order. Ako na ang bahala. Susundin ng boss mo at manager ano man ang hilingin ko. And that's mine anyway. My car, my rule. Kumindot pa ito sa kanya. Tumayo siya ng tuwid at isinara ang pinto ng kotse. Sige na, maghintay ka muna sa lobby. Anya pagguwan. Sige, ihahanda ko na rin ang kotse ko. Tumango lang siya. Nang makaalis si Kane ay dumiretso na si Eunice sa locker room at kinuha ang kanyang bag. At hindi niya maintindihan kung bakit siya nasasabik habang iniisip na kakain sila ni Kane sa labas. Hindi pa kasi niya naranasang makipag-date sa isang lalaki dahil puro trabaho ang kanyang inaatupag. Pagkatapos magbihis ay pinuntahan na ni Eunice sa lobby si Kane. Nakaupo ito sa couch at nagbabasa ng magazine. Shall we go now, Eunice? Tanong nito nang mapansin siyang papalapit. Dagli itong tumayo. Tumango naman siya. Okay lang ba tong suot ko? Naiilang niyang tanong. Sinuyod pa siya nito ng tingin. Itim na denim pants lang kasi ang kanyang suot at pulang blouse na medyo maluwag. Okay lang yan. Kahit ano naman ang isuot mo bagay sa'yo. Kahit nga madungis ka, maganda pa rin. Nakangiti ito pero nakatitig sa kanyang muka. Maya-maya ay humakbang ito palapit sa kanya. Natigilan siya nang may pinahid ang hinlalaki ng kamay nito sa kaliwang pisngi niya. Pumiksi siya. Don't move. May dungis ka sa pisngi, Eunice. Anito, diniinan pa ng daliri ang kanyang pisngi. Otomatiko naghuramentado ang puso ng dalaga. Napatitig siya sa gwapong mukha ng binata at lalong kumabog ang kanyang dibdib. Nang mabawi ang kanyang wisyo ay lumayo siya kay Kane. Alis na tayo, baka abutin tayo ng gabi dahil sa traffic. Anya upang madistract ng sarili. Okay, let's go. Yaya nito, pinauna na siyang maglakad. Saan tayo pupunta? Tanong ni Eunice nang makarating sila sa parking lot. Sa restaurant ng tito ko, malapit lang yun dito. Sabihin mo na lang ang exact location at doon na tayo makita. Hindi ka sasakay sa kotse ko? Hinarap siya nito. May kotse ako. Iwan mo na lang ang kotse mo rito at sa akin ka na sumakay. Ihahatid na lang kita sa bahay mo at bukas susunduin kita. Malapad itong ngumiti. Namiwang siya. Okay ka lang ba, Mr. Guerrero? Yes, honey. Get in. Binuksan na nito ang pinto sa passenger seat ng kotse nito. Hindi na siya umangal para lamang wag silang magtagal. Lumulan na siya ng kotse at nang makasakay na rin si Kane ay kaagad itong nagmaniobra ng sasakyan. Traffic na sa main road kaya mabagal ang kanilang usad. I asked your brother about your past, Eunice. Then he said you never had a boyfriend. Basag ni Kane sa katahimikan. At bakit ka naman nagtanong? Anya na nakapikit. Gusto ko lang maintindihan ka. I know people's past affects their current behavior. Akala ko may nanakit sa puso mo noon kaya mailap ka sa lalaki. Sabi kasi ng manager nyo, maraming nanligaw sa'yo na client nyo, pero hindi mo pinansin. I'm just dedicated to my job, at saka naging reference ko si Daddy sa pagpili ng lalaki. He's the most loving and responsible man I know. I see. Pero hindi ka man lang ba sumubok magmahal? I tried to love someone, but he refused to love me back. He just sees me as a friend. Where is he now? Nasa Australia siya. Kaklase ko siya ng college at inaanak ni Daddy. Na-friendzone ka pala kaya parang natakot ka na maulit yun? Sinipat niya ito sabay irap. Bata pa ako noon kaya mapusok. Pero since namatay si Daddy, mas minahal ko ang trabaho ko. Naging obsessed ako sa mga bagay na usually ay gusto ng mga lalaki. Do you mean you figured out that you're a lesbian? I'm not a lesbian. Naging obsession ko lang talaga ang machines at cars. I love seeing myself wearing a rider jacket and driving cars. Kung hindi ka lesbian, tanggapin mo ang paniligaw ko. Marahas niyang nilingon ng binata. Seryoso itong nagmamaneho habang nakatingin sa kalsada. Bigyan mo ko ng mas malalim na dahilan kung bakit gusto mo akong ligawan, Kane. Wala akong oras makipaglokohan. May diingan niya. Sinipat din siya nito. I told you, I never pursue women, Eunice. Lalo na ang magtiyaga na makuha ang atensyon nila dahil effortless yun sa akin. It's not just about challenging my ego, but to pursue what I really feel for you. My only reason for courting you is that I like you.
And I know these feelings will get deeper and develop into love. Seryosong pahayag nito. But we've just met. Hindi mo pa nga ako lubos na kilala. Marami na akong alam tungkol sa'yo dahil kay Eugene. At hindi ako makatulog ng maayos sa gabi, kakatutok sa social media para mahanap ang account mo. I really want to get close to you and dig into your private life. Seriously, Kane? You're invading my privacy. That's stalking. Gilalas niyang asik dito. Tumawa ito ng pagak. Am I too obvious, Eunice? Oo, at nakakatakot ka na. Hey, I'm not obsessed if that's what you think. I'm just eager to have you as part of my life. Kasi kung gaano kasarap kasama bilang kaibigan si Eugene, naniniwala ako na iba rin ang saya na mararamdaman ko sa'yo. Although opposite kayo ng personality ni Eugene. Alam ko na may mapapala ako sa paglapit sa'yo. My desperation is the proof of my honesty, Eunice. All I'm saying to you is not flirting. Napabuga siya ng hangin at itinuon ang tingin sa kalsada. Kinakabahan man, ngunit may parte ng pagkatao niya na unti-unti nang binibigyan ng puwang sa puso niya ang binata. In your life status, you deserve better, Kane. Anya sa malamig na tinig. No one can tell me who deserves me, Eunice. At wag mo sabihin hindi ko deserving. You're such a wonderful, skilled, smart woman. Bonus na ang strong, independent personality mo. Maybe those qualities you have awakened my desire. I have never been this desperate, but my ego is accepting it. Kung talagang seryoso ka sa nararamdaman mo, panindigan mo. Pero wag kang magsisi once may natuklasan kang hindi maganda sa akin. Bakit? May dark secret ka ba na ikukuha ng mundo ko once natuklasan ko? Natatawa nitong untag. Mariin niya itong tinitigan at naisip bigla ang ginawa nila ni Eugene. Matitiis niya ang galit sa kanya ni Kane, pero si Eugene ang iniisip niya. Ayaw niyang masira ang tiwala rito ni Kane. Nakadepende lang din ang kapatid niya sa winery ng mga gerero. Naroon na ang buhay nito. Kung sakaling makagawa ako ng malaking kasalanan sa iyo, Kane, patatawarin mo ba ako? Usig niya sa binata. Depende sa kasalanan mo, basta hindi tungkol sa pagtataksil o panluloko. I hate that kind of sin. Tuna nito, seryoso na ulit. Big deal pala yun sa'yo. Oo naman, kahit ano pang kasalanan na gawin mo, basta wag lang betrayal na magmumukha akong tanga at mahina. Hindi pala tayo pwedeng magsama. Matigas ang puso ko sa ibang bagay. Pero mabilis lumambot sa mga bagay na mahalaga sa akin. I'm easy to please and be used by someone I can't afford to disappoint. Anya. Please stop saying that. Just be yourself. I won't judge you. Hindi na siya umimik hanggang sa makarating sila sa restaurant ng tito ni Kane. Kaagad silang pumasok. May reservation na pala ito roon at sa indoor garden dining area pa sila pumwesto. Sinalubong sila ng matangkad at gwapong lalaki na naka-white suit. Is she the woman you mentioned, cousin? Tanong ng lalaki, napako ang titig kay Eunice. Yes, kakambal ni Eugene. Tugon naman ni Kane. Si Eugene na kaibigan mo at assistant sa winery? Yung kalaro mo lagi noon sa vineyard? Namangha pa ang lalaki. Oo, siya si Eunice. And Eunice is Enzo, my cousin. Anak ng kapatid ni Daddy na may-ari nitong hotel at restaurant. Ni Kane, pinakilala na rin ang dalaga sa pinsan. Matamis na mangumiti si Eunice kay Enzo, at nang alukin siya nito ng kanang kamay, ay dinaop niya ang palad nito. Nice to meet you, sir. Magalang niyang bati rito. Please cut the formality. Just call me Enzo. Nito. Tumango lamang siya at dagling bumitiw sa kamay ng lalaki. Feel at home, cousin. Your food is coming. Pupunta muna ako sa ballroom hall. Pagkuwan ay paalam ni Enzo. Okay, thanks, cousin. Ni Kane. Humila ito ng isang silya para kay Eunice. Maupo ka na, Eunice. Umupo naman ang dalaga. Dumating na rin ang kanilang pagkain. Sabado ng tanghali, pagkatapos ng duty ni Eunice, ay kaagad silang nagbihis. May dala na siyang damit at iba pang gamit. Saktong panglabas niya ng locker room ay nasalubong niya si Kane. Kane, paano ka nakapasok dito? Gulat niyang tanong. Employees lang kasi ang pwedeng pumasok doon. Pinapasok ako ng manager. Welcome raw ako rito. Nag-assume na sila na boyfriend mo ko. Ngumisi ito. Ano? Kailan kita naging boyfriend ha? Amuse niyang untag. Ilang araw na niyang pinagbibigyan sa dinner date si Kane at nakagala pa sila. Iginiit din ito na nililigawan siya at naghihintay sa kanyang sagot. Okay lang kahit matagal mo akong sagutin, Eunice. Confident naman ako na darating tayo sa point na magugustuhan mo ko. Hindi ka sure, Kane?
Ang mabuti pa umalis na tayo para maaga tayong makarating sa Laguna. Apila na lamang niya at nagpatiunang naglakad. Sumunod naman sa kanya si Kane. Wala akong dalang car kasi gagamitin natin ng sports car ko for the road test. Ikaw bang magdadrive, Eunice? Saad nito, pinantayan na siya sa paglalakad. Oo, para malaman ko kung may problema pa sa kotse. Turan niya. So wala ka ring dalang kotse? Iiwan ko rito ang kotse ko. Ibabalik din naman natin dito ang kotse mo sa Monday. Okay, salitan na lang tayo sa pagmamaneho. Pagdating sa parking lot ay kaagad silang lumulan sa kotse ni Kane. Ako na lang kaya ang mag-drive. Ani Kane. Ako na kasi kailangan kong obserbahan ng makina. Pilit niya, nakapwesto na siya sa harap ng manibela. Okay. Nagmaniobra ng sasakyan ang dalaga. Habang abala sa pagmamaneho ay panay ang sipat ni Eunice kay Kane. Ang bilis nitong nakatulog. Aliw na aliw siyang titigan ang gwapo nitong mukha. At napagtanto niya nakakaibang saya ang naibibigay nito sa kanya. Eyes on the road, Eunice. Baka kung saan tayo mapunta niyan, kakatitig mo sa mukha ko. Maya-maya ay ani Kane. Napakislot siya at nag-focus ng tingin sa kalsada. Gising ka pala? I just took a nap at ramdam ko ang init ng titig mo sa akin. Have you fallen for me, honey? Tuluyan itong nagmulat ng mga mata at nakangiting tumitig sa kanya. Hindi Mariing tugon niya, pero biglang nagprotesta ang kanyang puso. Inaaming nahuhulog na nga siya sa binata. Makulit ito at annoying pero nagugustuhan na niya ang kakulitan nito. Come on, Eunice. Stop pretending. Hindi mo lang alam kung gaano ako kahibang na nag-a-assume na nagugustuhan mo na ako. Wala namang mawawala kung aamin ka sa akin eh. Ano naman ang aaminin ko sa'yo? Your true feelings for me. Napailing siya at ngumiti. Honestly, I don't hate you, Kane. Ayaw ko lang talaga mag-invest ng feelings sa taong hindi pa ako sure kung bibigyan ako ng value. So, are you admitting that you like me too? Naging uneasy siya dahil biglang naghuramentado ang kanyang puso. Tao pa rin ako, kaya hindi ko ide-deny na nagugustuhan na kita. Pero katulad ng sinabi ko, hindi ko basta pananinindigan ang nararamdaman ko sa isang tao na walang kasiguraduhan kung worth it bang mahalin. You're just scared, Eunice, and I can't blame you. But you should try me first before hesitating. At para mas makumbinsi ka na worth it akong mahalin, hayaan mo akong mag-effort pa. I have 1,000 ways to make you fall in love with me. Sigurado ka ba talaga sa nararamdaman mo sa akin, Kane? Manghang usig niya rito. Tinitigan siya nito na may determinasyon. Absolutely sure, honey. Hindi lang kita ma-spoil ng husto kasi ayaw mo. At ayaw ko rin mainis ka lalo sa akin. Binibigay ko lang kung anong gusto mo. Sinipat niya itong muli pero hindi siya nagkomento. Naroon na kasi ang gigil niya na bigyan ng chance si Kane na maging boyfriend niya. At nang mas makilala niya ito. Pero nauunahan siya ng takot. Give me more time, Kane. I don't want to rush anything to make me regret it one day. Anya pagkuwan. Okay, I'm willing to wait kahit papumuti na lahat ng buhok ko. Feel yung anito na nagpatawa sa dalaga. Nababaliw ka na, Mr. Guerrero. Amuse niyang komento. Yeah, I'm crazy in love with you, honey. Lumapad ang kanyang ngiti at sa pagkakataong yon ay hindi na niya maitago ang kilig. Pagdating sa Laguna ay dumiretso sila sa winery ni na Kane. Hindi kaagad nakababa ng kotse si Eunice dahil napansin niya si Cora, ang ex-girlfriend ni Eugene na sobrang toxic ng ugali. Bakit narito si Cora, Kane? Sabi ni Eugene na assign na siya sa main office ng kumpanya niyo sa Maynila. Tanong niya sa binata na kagigising lang. She's reassigned here this month kasi magkasunod ang schedule ng wine fermentation. At mukhang excited siyang makita ka. Ignore her. Binuksan na ni Kane ang pinto ng kotse at naunang lumabas. Otomatiko uminit ang ulo ni Eunice nang mapansing biglang kumapit si Cora sa braso ni Kane. Napababa siya bigla. Kane, mauwi mo na ako. Paalam niya. Kitang-kita niya ang marahas na pagtulak ni Kane kay Cora at bigla itong lumapit sa kanya. Wait, dito ka na mag-dinner mamaya, honey. Nag-chat na ako sa kasambahay namin sa villa at pinaghanda ko siya ng merienda natin. Anito. No need, babalik na lang ako bukas. Tuluyan siyang tumalikod pero pinigil siya nito sa kanang braso. Why so rush? At bakit biglang nagsusungit ka na naman, ha? Pagod lang ako. Kumistod siya nang ilingkis ni Kane ang mga braso nito sa kanyang bewang. Are you jealous, honey? Bulong nito sa kanyang tenga. Marahang siniko niya ito sa tagiliran kaya napaatras ito, pero naiwan ang isang kamay nito sa kanyang bewang.
Huwag kang assuming. Harapin mo si Cora bago pa mabuti lahat ng mga mata niya sa sama ng titig sa atin. Pabulong din niyang saad. Tumawa ng pagkakang binata. Cora was just a desperate woman who thought I was into her. Bakit kumapit ka agad siya sa'yo? I don't know. Ilang beses na niya yung ginawa sa akin simula nang nag-break sila ni Eugene. Kaya pina-assign ko siya sa Maynila kasi naiirita ako sa boldness niya. Porque minsan ko siyang pinagbigyan na matulog sa villa namin, feeling close na siya sa akin. Pinatulog ko lang naman siya noon kasi lasing siya at walang bakante sa employee's apartment. Suktulan pala talaga ang kalandian ng babaeng yan. Huwag ka nang mainis. No one can steal me from you, honey. Muli siya nitong niyapo sa baywang. Pansin niya ang tuluyang pag-asim ng mukha ni Cora. Napapakuyong pa ng palad. Napagtripan niya ang babae. Ikinawit niya ang kanyang mga kamay sa batok ni Kane. Sir, may kailangan kang pirmahan kasi need na ma-release ang new wine recipe niyo. Walang gatol na apila ni Cora. Hindi ito pinansin ni Kane. Let's play along, honey. And please don't stop. Bulong ni Kane habang nakangiting tinititigan siya sa mga mata. Nadadala na siya sa acting nito nang may tumawag sa kanyang pangalan. Eunice! Tawag ni Eugene. Napapiksi ang dalaga at marahas na itinulak sa dibdib si Kane. Hinanap niya ang kanyang kapatid at namataan niya itong patungo sa kanila. Nakasimangot. Eugene? Nag-duty ka na pala ulit? Manghang-untag niya pero kabado. Diretso ang titig sa kanya ni Eugene at nang malapitan siya ay hinila siya nito sa kanang braso. Lumayo siya kay Kane. Anong ginagawa niyo ni Kane, ha? Balisang usisa nito. We're just acting to push Cora away. Mariing tugon niya. Acting? Tumawa ng pagak si Eugene. Huwag kang sinungaling, Eunice. Nag-post sa social media account niya si Kane kasama ang picture niyong dalawa na kumakain sa restaurant. Tinanong ko siya kung bakit magkasama kayo at inamin niya na nagde-date kayo. Nagpaalam din siya sa akin na liligawan ka niya. Hindi kita kinumpronta kasi tiwala ako na hindi mo papatulan si Kane. Ginawa ko naman ng lahat para maiwasan si Kane eh. Naiwasan mo ba? Sa nakita ko kanina, nawala ang tiwala ko sa'yo, Eunice. Ano naman kung iibig ako kay Kane? Hindi na nakapagtimping niya. Naiinis na rin kasi siya dahil hindi niya kayang panindigan ang kanyang nararamdaman. Eunice, alam mo naman ang sitwasyon natin, di ba? Ang dami ko ng kasalanan kay Kane. Yan na nga ang problema, Eugene. Ikaw lang ang may kasalanan kay Kane pero idinamay mo pa ako. You're the reason why I can't pursue my feelings for him. Buwelta niya. Ilang sandaling natigilan si Eugene. Bumakas sa mukha nito ang guilt. Sorry, Eunice, pero wala tayong choice. Once nalaman ni Kane na niloko ko siya noong racing, baka singilin niya ako ng 5 milyon. O kaya ikukunin ang house and lot natin. At hindi lang yun, mawawalan ako ng trabaho at kaibigan. So are you planning to betray him forever? Not telling him the truth is also betrayal, Eugene. Alam ko, pero hindi ko kayang isakripisyo ang property na pinaghirapan ng parents natin. Yun ang lang ang alaala nila sa atin eh. Kung hindi mo kayang sabihin kay Kane ang totoo, ako ang magsasabi. Maiintindihan din niya tayo once na ipaliwanag ng maayos sa kanya ang reason natin. No, not now. Hindi pa ako handa. Pero ako'y handa na. Ditsyempohan ko lang na maganda ang mood ni Kane. Maya-maya ay napangiti si Eugene. Ano kaya kung sagutin mo ng panliligaw ni Kane, sis? Kasi once lumalim ang nararamdaman niya sa'yo, hindi siya magagalit ng husto sa atin. Anito. Pinukol niya ng mariing titig ang kapatid. Hindi niya gusto ang ideya nito. Stop using me to cover up your mistakes, Eugene. Asik niya. Fine. Sorry na. Maghahanda rin ako para maamin ng totoo kay Kane. Dapat lang. Ayoko na magpanggap na manhid, Eugene. Iniwan na niya ang kapatid at binalikan si Kane. What's the matter, Eunice? Seryosong tanong ng binata nang malapitan niya. Wala, may konting pagtutol lang si Eugene sa nakita niyang closeness natin. Is he not in favor of me? Medyo. Ngumisi ito. Ignore your brother. Let's go to the villa. Anito at nagyaya. Sumama naman siya rito. Nilubos naman ni Kane ang pagkakataon na nagpapakita na ng interes sa kanya si Eunice. Nasabik siya nang pumayag itong matulog sa villa nila. Pinanindigan na niya ang lalong paglalim ng nararamdaman niya sa dalaga. Gusto mo bang mag-explore sa winery mamaya, Eunice? Tanong ni Kane sa dalaga habang nagme-merienda sila sa hardin. Bukas na lang, mas gusto ko mamasyal sa vineyard ninyo at mamitas ng grapes. Sige, may black grapes na aanihin bukas pero pwede na nating unahan. Nag-harvest ka rin ba ng ubas? Hindi, pero para sa'yo, gagawin ko yun.
Ngumiti ang dalaga. Hindi nakailig sa kanya ang pamumula ng mukha nito. Nag-assume na siya na gusto na talaga siya nito. Pagkatapos magmerienda ay nagtungo sila sa vineyard. Marunong naman siya kung paano ang tamang pag-harvest ng ubas pero hindi niya ginagawa noon. Namimitas lang siya ng kakainin o kaya for testing. Baka magulat ang staff mo kasi bigla kang nag-harvest ng ubas, Kane. Amused na ani Eunice. Hayaan mo sila. Ang mahalaga, nag-enjoy tayo. Saglit lang niyang tinuruan mamitas ng ubas ang dalaga at parang expert na ito. Mas mabilis pa sa kanya. At habang umaani ng ubas, ay maya't maya ang subuan nila ng prutas. Gustong-gusto niya itong harutin dahil napapatawa niya ito. Inabot na sila ng dilim sa vineyard dahil gusto ni Eunice na mapuno nila ang 10 crates. Pagkatapos ay bumalik na sila ng villa. Gusto ko rin subukang gumawa ng wine, Kane. Ani Eunice habang naghahapunan sila. We need to use the laboratory to create a wine, honey. May mga chemical ka pang gagamitin, di ba? Oo. Gusto mo bang subukan natin mamaya? Sige. Okay, pero kain muna tayo. Pagkatapos ng hapunan ay dumiretso na sila ni Eunice sa laboratory. May naka-duty pang staff doon dahil naghahanda para sa harvest bukas. Naroon din si Cora. Ito kasi ang inventory clerk. Sir, hindi niyo pa po pwedeng bawasan ng kararating lang na chemicals kasi hindi pa na-encode at ngayon ang cut-off namin ng inventory. Pigil sa kanya ni Cora. Kukuha sana siya ng ibang chemical mula sa bagong stock. Ilista mo na lang ang kukunin ko at isama sa encoding, Cora. Pero bakit ngayon kayo magtitimpla ng recipe? Eh di ba may nakaready ng for fermentation bukas? Naiirita siya sa babae. You don't have the right to ask me anything, Cora. Just do your job. I'm here not to work. Magbabanding lang kami ng girlfriend ko. May gigil niyang saad sabay sipat kay Eunice na busy sa pagbabasa ng wine recipe book niya. Sorry sir, hindi ko alam na girlfriend mo na ang kapatid ni Eugene. Curious lang ako kung paano kayo naging close. May kasalanan sa'yo si Eugene. He betrayed you at kasabot din ng kapatid niya. Natigilan siya at tinitigan ng mariin ng babae. Make sure you're not lying to me, Cora, or else you will lose your job. Pero nagsasabi ako ng totoo. Noong natalo ka sa car racing ninyo ni Eugene, hindi yun basta swerte. Hindi sinabi ni Eugene na nadisgrasya siya bago ang laban niyo. Nawindang siya. What did you say? Ginupo na siya ng hindi mawaring inis. Nung araw ng laban niyo ni Eugene, nasa ospital siya at binisita ko pa siya. Narinig ko ang usapan nila ni Eunice. Pumayag si Eunice na magpanggap na si Eugene para matuloy ang racing. Kasi ayaw nilang makuha mo ang house and lot nila. Si Eunice ang nakalaban mo noon at hindi si Eugene. Nagimbal siya sa natuklasan at muling sinipat si Eunice. Nilingon din siya nito at nginitian. Naisip niya, kung totoo ang sinabi ni Cora, malinaw na niloko at pinagtaksilan siya ng magkapatid. Bigla rin niyang naalala na napansin niya na parang ang lambot noon ni Eugene at lumiit. Naniwala siya na masama lang ang pakiramdam nito. Medyo iba rin ang boses noon ng kaibigan. Maniniwala lang ako sa'yo once ako mismo makadiskubre ng totoo, Cora. Alam mo na ang mangyayari once nagsinungaling ka. May gigil niyang saad at iniwan na ang babae. Binalikan niya si Eunice. Tuloy ay hindi na niya ma-enjoy ang bonding nila ng dalaga. Pero habang kasama niya ito na masaya ay nagiging bulag siya sa katotohanan. Kinabukasan ay tanghali na nagising si Eunice. Inumaga na kasi sila ni Kane sa laboratory at napainom pa ng wine. Umalis si Kane kaya nagpasya siyang umuwi muna sa kanilang bahay. Lumulan lang siya ng tricycle. Pagdating sa kanilang bahay ay nasorpresa siya nang madatnan niya roon si Kane. Kausap ni Eugene sa salas. Kane, bakit ka narito? Kabadong tanong niya. Hindi siya nito sinagot dahil may kausap ito sa cellphone habang nakaupo sa couch. Si Eugene ang lumapit sa kanya. Balisa. Eunice, may problema tayo. Eksaheradong anito. Ano yun? Alam na ni Kane ang totoo. Ano? Paano niya nalaman? Sinabi mo ba? Nagatungan pa ang kanyang kaba. Sinabi ng walang yang Cora. Naunahan niya tayo. Paano yan? Nagalit ba si Kane? Galit na galit at gustong kunin tong house and lot natin. Nataranta na siya. Naghari ang takot sa kanyang puso. Takot na baka itigil ni Kane ang panliligaw sa kanya. Sigurado na kasi siya na gusto niya ito at sasagutin na sana niya ang panliligaw nito. Kakausapin ko si Kane, Eugene. Nakiusap na ako sa kanya pero hindi siya pumayag na babayaran ko siya ng installment.
Hindi niya pinansin si Eugene at sinugod na si Kane na tapos na sa kausap nito sa cellphone. Kane, sorry kung naisahan ka namin ni Eugene sa racing noon. Desperada na rin kasi ako na maprotektahan tong house and lot namin. Ito na lang ang alaala ng parents namin at nangako ako kay daddy na hindi ko ito pababayaan. Kung kailangan mo talagang pagbayarin ng kapatid ko, uutang ako sa boss ko. Please spare my brother at patawarin mo rin ako kung nakipagsabuatan ako sa kanya sa karera noon. I'm willing to do whatever you want. Mangiyak-ngiyak niyang Samo habang nakatayo sa harapan ng binata. Tumingala ito at tinitigan siya ng mariin sa muka. Nakadikwatro ito at nakasuot ng black leather jacket. You know that I hate being betrayed, Eunice. I trusted you and your brother. I just felt my ego sink after knowing I was defeated by a woman in a car race. I should admire you for that, but you did it in the wrong way. Sana kinausap niyo na lang ako ni Eugene at inamin ang totoo noon. At pwede mo namang sabihin na maging substitute ka niya sa laban. Baka noon pa lang himinahan na kita. But I was fooled. Anito sa matigas na tinig. Alam kong mali kami, pero no choice na kami. Kasi nataranta na kami pareho ni Eugene. Biglaan din ang nangyari at late na nasabi ni Eugene na may usapan pala kayong race. Sasabihin naman namin talaga sa yung totoo eh. Tsumitsyempo lang kami ng tamang mood mo. Kaya lang, naunahan na pala kami ni Cora. It makes sense why I felt something off before. I should hate you, Eunice, for covering up your brother's lies. But my heart can't let you go. I will forgive you. Pero si Eugene? No way. He broke my trust, and he needs to repay his debt. Hindi na niya malaman kung ano ang kanyang dapat maramdaman. Napatunayan niya na mahal nga siya ni Kane. Pero ayaw niyang maging selfish at hayaang magdusa ang kanyang kapatid. If you can't forgive my brother, then what's the point of accepting my apology? My brother's fault is also mine, kasi pinagtakpan ko siya. Tumayo na ito. Ibang usapan na yan, Eunice. Pero kung gusto mo talagang mapatawad ko si Eugene at hindi na siya singilin, may dapat kang gawin. Kahit anong hilingin mo, ibibigay ko. Are you certain about that, honey? Pilyo itong ngumiti. Oo. Then marry me, Eunice. Walang gatol nitong saad. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Ano? Gusto mong pakasalan kita? Yes, but it's not a marriage of convenience. I want you to love me first. Pero gusto na kita, Kane, at alam kong lalalim pa yun. Ayoko rin ng kasal na may ibang kapalit. Umaliwalas ang mukha ng binata. Do you mean your willingness to marry me is because of love? Oo. Kung kasal ang solusyon para masibang relasyon natin, willing ako kahit ngayon na. Ngumisi si Kane. You sound desperate, honey. Pero wala na tong urungan. Bukas din ay magpaprocess ako ng papers para sa kasal. At para siguradong walang bawian, pumirma ka rito. Anito, kinuha ang papel na nasa mesita at may kasamang ballpen. Kinuha naman niya yon at binasa. Marriage agreement yon. Walang alinlangan niya yung pinirmahan. Maya-maya ay lumapit sa kanila si Eugene at pumalakpak. Thank you, sis. You saved me again. Anito, saglit pa siyang niyakap. Nagtataka si Eugene kung bakit parang okay naman ang magkaibigan. Nag-appear pa. Hoy, anong nangyayari dito ha? Magpaliwanag nga kayong dalawa? Angil niya. Sorry, Eunice. Nagdrama kami ni Eugene just to convince you to marry me. Ang totoo, hindi naman ako nagalit sa iyo at kay Eugene. Kinausap ko siya kanina at umamin siya sa kasalanan niyo. I realized that my love for you matters to me. At naintindihan ko ang dahilan kung bakit kayo nandaya sa race. Ani Kane, lumapit sa kanya. Nawindang siya pero kalaunan ay natuwa rin. Salamat, Kane. Pinatunayan mo lang sa akin kung gaano ka kaseryoso sa nararamdaman mo. I love you na talaga. Ani at yumakap sa binata. So, can we get married anytime? Tanong nito. Oo naman. Magpuprocess na rin ako ng papers. Pero after marriage, gusto kong ituloy ang rematch, honey. Rematch sa car race? Tiningala niya ang mukha nito. No, sa bed. You need to serve me on our wedding night. Baliw. Mahinang kinurot niya ito sa braso, pero maya-maya rin ay sinaglitan niya ito ng halik sa mga labi. Nabitin ang binata kaya siniil siya ng marubdob na halik sa bibig. Kahit atat si Kane na bakasalan si Eunice, naghintay pa rin sila ng 5 buwan dahil busy sila pareho. Pero sulit naman ang kasal dahil suportado ng pamilya ni Kane. Nakapag-honeymoon pa sila sa Paris, nakaagad ng bunga. Tuloy pa rin ang trabaho ni Eunice bilang engineer,
pero sa office na lang siya. Gustuhin man siyang pahintulutan na ni Kane sa trabaho, ngunit sinusuportahan nito kung saan siya masaya. Basta ang mahalaga, ang pamilya palagi ang inuuna nila. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.